Masayang araw, mga kapiel, ni hindi pa man din nakatungtong ng Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte, mga kapiel, abay tila unti-unti na pong lumalabas ang baho ng Quadcom. At tila unti-unti na pong naduduwag ang mga miyembro ng Quadcom, mga ka-PL. O eto, breaking news. Kapapasok lamang po na balita, mga ka-PL. Alam nyo ho bang nag-goodbye Pinas na si Ruina Garma? Ang tanong, nag-goodbye Pinas o sadyang pinatakas? Ha? Mga ka-PL. Kasi, sigurado ho tayo kapag natuloy po ang hearing sa Quadcom, ipapatawag si Ruina Garma, ipapatawag si Leonardo, baka mabuking ang Quadcom, mga kababayan, na baka nga itinulad siya kay Grijaldo na tinuruan lang ng mga sasabihin. Kaya ayun yung ale nag-uumiyak at tila napilitan lang sabihin kasi baka tinuruan lang. Siguradong gigisahin yan ni Tatay Digong, mga kababayan. Eto po ang balita. Babasahin ko po. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, like ang video. Maraming salamat. Nakikisuyo lang. Unti-unti na kayong nasusukol. Dito pa lang sa ginawa ninyong pag-udlot sa gaganaping pagdinig sa Quadcom sa araw na petsa 13, tila may karuwagan na. Tila bumahag na ang buntot ninyo. Tapos, iniurong ninyo ng 21. Yan ang ibig sabihin nun. Ano ang dahilan ninyo? Ito yung balita. Basahin ko. Ayan, mga kababayan. Breaking news, Preskong-presko, mga kababayan. Kayo ang unang nakakaalam nito. Nakalabas na ng Pilipinas ang dating police colonel na si Ruina Garma noong Nobyembre 7 pa lamang pala, mga kababayan. 2024 ayon sa source ng ABS-CBN. Nako po, anong petsa na ngayon? May ilang araw na pala itong nananatili kung saan man ito naroroon ngayon. Bakit nyo pinabayaang makaalis, Quadcom? Hindi pa tapos ang pagdinig sa gusto ninyong idiin sa dating Pangulo itong di umano'y EJK. O sino ang haharap sa inyo? Sino ang gigisahin ni Tatay Digong? Eto pa, bumiyahe umano palabas ng bansa si Garma kasama ang kaniyang anak papuntang Washington DC sa Amerika, mga kababayan. Si Garma, ang dating PCSO chief na nagsiwalat sa cash for Gorgor. Ayan, ayaw ko na lang pong basahin yung tamang nakasulat at yari tayo kay YouTube. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinaniniwala ang key witness sa nangyaring Polvoron War ng dating Pangulong Duterte. Ayan, dinugtungan ko na lang kasi ang nakalagay po dito yung yung writer na o yung ABS-CBN na. Ayan, mga kababayan, naturingang key witness po ito si Ruina Garma, pero hindi po pinag-ingatan ng mga duwagkom.
Duwagcom na po ang tawag sa kanila ngayon, mga kababayan, ng ating mga kababayan sa netizen. Kasi nga, umurong yung buntot. ha? Ha? Ipinagpaliban ng pagdinig. Ang lakas ng loob ninyo na magpatawag kayo ng pagdinig patungkol sa di umano'y AJK ng dating Pangulong Duterte. Tapos bigla kayong, ay, teka sandali, hindi pa kami ready. Ha? Teka sandali, rewind muna at hindi pa tapos ang script namin. Hindi nyo pinag-ingatan yung inyong key witness na dapat manatili siya sa bansa hanggat hindi natatapos ang pagdinig tungkol dito sa di umano'y EJK ng dating Pangulong Duterte. Eh bakit nyo hinayaang makalabas? Tuloy, ang tanong ng ating mga kababayan, kayo dyan sa mga taga-Quadcom, tinatanong kayo, talaga bang nakatakas si Royina kasama ang kanyang anak o pinatakas? Di ba? Kasi kung tumakas lang siya, para sa akin lang mga kababayan umalis, lumipad ng bansa, papuntang Washington DC, tumakas, ayan. Sa akin lang to maaaring iniwan ko yung anak ko sa mga magulang ko, di ba? Sa mga kapatid ko, o kung sino mang mga mahal ko sa buhay na kayang alagaan ang aking anak. At sisiguraduhin kong aking sarili makalaya sa bansang Pilipinas para wag akong madiin at wag mabuko itong di umano'y itinurong sinabi lamang kay Garma. Ayan, katulad kay Grijaldo, mga kababayan. Pero hindi napagplanuhan po. Nagkaroon ng passport yung anak ni Garma. Nag-book ng ticket, 2 katao, anak tsaka siya. So, may plano. Mga kababayan, inayos yung mga papeles. O doon ang punta nyo sa Washington DC Pagkatapos nitong magkiyaw-kiyaw ka, kasi turuan ka man namin. Malay natin, baka ganun, mga kababayan. Di ba? O pagkatapos nito, basta mag-iyak-iyak ka lang dyan sa Quadcom hearing, sabihin mo lang itong pinasasabi namin sa iyo. Pagkatapos ito, lipad ka na ng ibang bansa, safety ka na, kami nang bahala dito. Malay natin. Di ba? Baka ganun. Yan po ang nasa isip ng ating mga kababayan, mga ka-PL. Kung talaga bang nakatakas o sadyang pinatakas. Ngayon, sa mangyayaring pagdinig sa petsa 21, sino ang maaaring kumprontahin ni dating Pangulong Duterte gayong wala na si Garma? Maganda kasi sana kung sino yung mga key witness di umano nitong Quadcom dapat kasama sa pagharap sa darating na petsa 21 nitong buwan. Kung talagang totoo man ang sinasabi ni Garma, kung talagang totoo man, patutunayan niya sa harap ng mga Quadcom leader o committees na totoo. Meron siya ipapakita ng mga kaukulang dokumento, mga papeles na mga nagpapatunay na totoo ang sinasabi niya. Paano to? Kuro-kuro na lang ang mangyayari nito sa 21. Kuno, sabi ni sabi daw ni Ganere, sabi nung isa, hanggang ganun na lang. Paano nyo mapapatunayan, Quadcom? Na totoo ang sinasabi ni Garma, gayong wala na siya. Abay, mapapahiya kayo sa gagawin ninyo. Di ba, mga kababayan? Ngayon pa lang po. Unti-unti na lumalabas ang baho ng Quadcom at tila unti-unti na rin silang nasusukol o naduduwag, mga kababayan. Ihaharap din yung si Grijaldo. At sasabihin ni Grijaldo, totoo naman talaga, sinabi sa akin nung 2 kongresista na ito ang sabihin ko.
Oh. Paano pag tinanong ni dating Pangulong Duterte si Royina? Umamin ka, Royina. Yung bang ginawa kay Grijaldo, ganun din ang ginawa sa'yo. Paano kung bumaliktad? Upo. Yun po ang sinabi sa akin. Ganun daw ang sabihin ko. O di timbog sila na. Ha? Mas lalo silang madidiin sa kasong isasampa sa kanila ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Si Abante at si Fernandez, nahaharap na ngayon sa kaso. Madadagdagan pa. Ayos! Yan lang po ang breaking news, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga kung sadyang tumakas o sinadyang patakasin. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.